Hello, good day po. Ngayon, magpapakawala tayo ng mga crablet. Itong mga crablet na to, nabili lang natin sa mga mangingisda kasi ganito yung hanap buhay nila. Bali, ang bili natin dito ay 5 piso. Tapos, kung makakasurvive po sila, after 5 months, 4 to 5 months, magiging 3-4 kilos sila kasi mga bulig po ito. Worth 500 to 700 pesos. So, ganito kasimple ang pag-aalaga ng alimango. Ang problema, kailangan lagyan ng net yung fish pond at saka mataas yung pilapil mo kaya nagpapatambak po tayo. Dahil ang mga crablet, pag tag-ulan, gumagapang sila o mali sila kung walang lupa sa gitna. Yung fish pond natin may mga lupa sa gitna, ang tawag namin dito sa Bugay, Cagayan ay buntot. So imagine mo kung makakabili ka ng 1,000 worth 5,000 tapos magiging times 500 after 4 to 6 months. So ang laking pera. So ang alagaan po natin ngayon ay mga 5,000 pieces sa 2.5 hectares. So samahan nyo po kami para mag-venture tayo sa crab farming. So, every 2 weeks mag-vlog po tayo. Hindi po tayo bigla makakabili ng crab. Hello, good day po. Bale, mag-vlog tayo ngayon sa pagpapatambak natin dito sa fish pond. Kasi balak natin na mag-alaga ng alimango, sugpo, bangos, saka tilapia. So, ito yung pinapatambakan natin, at least 1 hectare. Bali, i-clean up natin yung mga sa gitna niya kasi madahon, madaming damo, saka ticker. So, ito, bali kalahati ng ating fish pond, mahigit 2 hektarya kasi ito. Ngayon, arawan yung mga nagtatambak or kontrata pala ang per day. So ito i-clean up nila yung gitna para yun diyan tayo mako-concentrate ng bangos. Maglalagay din po tayo ng alimango. So bali mura kasi ang alimango ngayon sa amin, 5 to 7 pesos ang bulig dahil bawal na po ang maglabas sa taon ng Bugay. Kasi madaming susupply dati sa Hagonoy, Bulacan, sa Pampanga. Dito po kinukuha sa bayan ng Bugay, Cagayan, yung mga alimango. So hanap buhay po ng mga mangingisda to, panghuli ng mga malilit na alimango. Tapos binebenta nila sa ibang bayan. Napansin siguro ng munisipyo na konti na lang ang nahuhuling alimango na malalaki sa amin, kundi mga crablets na lang po yun madami. Ang Bugay Lagoon kasi ay swampy siya. Madaming punong kahoy na bakawan, mga ticker or river grass. Kaya magandang paanakan ng mga crabs at saka mga isda, sari-saring isda, apahap, tilapia, sugpo, hipon. Pero madami na masyadong tao, kaya bihira na po yun malalaki. So, eto mga crablets. Ngayon, okay lang naman kung bibili ka, tapos ilalagay mo sa fish pond mo. Hindi po bawal dahil hindi naman lalabas sa town. Dahil yearly po, nagkakaroon ng crab festival sa Bugay, Cagayan. Napansin ng mga pumupunta doon na mahirap bumili kasi kulang yung supply, mataas yung demand. Kaya nasubukan natin mag-alaga ng crablets, tapos yun yung ilalagay natin sa fish pond natin. So yun panlalagyan natin na fish pond around 2.5 hectares. So pwedeng magkakasya kahit 2.5 lang ang gagawin namin sa bawat hektarya. So at least sa 5,000 pieces yun ibili natin. So kung 5 pesos ang isa, nasa 25,000. Mahirap pong alagaan ang alimango kasi binubutasan nila yung tambak, tapos minsan lumalaya sila kung mabaho yung tubig.
or mga ganyan na tag-ulan, tag-bagyo. So may mga maliit na island yung fish pond natin sa gitna, hindi natin pinapatanggal. Yung isang hektarya lang, yung ipapa-clean up natin dahil dati na pong maluwag yun dahil sa katagalan ng panahon. After 30 years, naging mababaw na po. Kasi may mga river grass na, yung tigar, tapos yung mga lumot siguro, unti-unting bumababaw. So ngayon, pinapatambakan natin, pero mahal na po magpatambak ngayon dahil gastos natin nasa 30 to 50,000 na bawat linggo. So matatapos siguro nila ito ng isa't kalahating buwan. So yun yung mga gastusin ng isang nagpifish pond. Magastos po, hindi mo pa sigurado kung kikita ka. Itong malilit na limang maganda sanang negosyo, kaso nga lang dahil nagkakaubusan ng mga again and again sa Bugay, Cagayan, pinagbawal na po. Kasi dito po nanggagaling ng volume na binabiyahe sa Bulacan, Pampanga. Yun. Ito po ay mas malaki sa 20 pesos. Ang laki niyan. So, yun. Maswerte yung nakakuhanan natin kasi nakapagbenta pa rin siya. Yung mga iba, illegal na nilalabas pa rin. Yun yung mga nahuhuli. So, nakikipagsapalaran po sila. So, maganda yung idea na pinagbawal yung pamimili ng mga crablet na ganito para pag lumaki sila, may mas kapaki-pakinabang dahil mas malaki ang kita ng isang magtatalakib. Talakib ang tawag kasi sa amin. Yun yung traditional na panghuli namin ng mga crabs. So sa ngayon po, ito namimili tayo, wala pang 800 pa lang yung nabibili natin. Ang target natin ay 5,000. So samahan nyo po kami kung paano magpalaki ng crablet, kung may kikitain ba, kung makakalusot ba. Kasi pagdating po ng August, September, October, malalakas na ulan at bagyo, yun harapin natin. So ang balak natin na ipakain sa kanila dahil mahal na ang trash fish sa amin, minsan 100, 150 ganun, ay mga yung 52 kaggo or halaan ang tawag namin. So makakatulong po tayo sa mga naghahanap buhay ng nangunguha ng halaan. So ito po binubuhos natin sa fish pond yung mga nabili natin na crablet para palakihin sila ng at least 4 to 5 months. Sakto po ito sa December. Kung makakalusot sila sa July, August, September, October, November, makaka-jackpot tayo kung sakali po. Kasi madami pong hinaharap na pwedeng malugi, mamatay, makawala yung mga alimango natin. So ito po yung nabili natin ngayong araw. Ito mga 300 siguro. 300 lang na piraso. So yun po yung production ng bugay, lagon. May mga talagang buyer na middleman. Yun yung mga talagang malakihan bumili. Ngayon bawal na po, hinuhuli na sila. So ito yung nabili natin nakarang araw. Mas konti, hiwa-hiwalay kasi ito mga iba't ibang mga mangingisda, yun kinukuhanan natin. So biruin mo kung lahat ng entire bugay makakuha sa mga nagtitinda, madamihan. Pero hindi po natin kaya yun. So yung mga kapitbahay lang natin nakabili, kaya at least may mga pagkukunan sila. Maganda kasing business sana yung mga ganito, lalo na yung katulad kay Intoy Usep, na pinapanood ko na vlogger, shout out kay Intoy Usep, nang kinukuha niya lang yung mga malalaki. Ito may isang medyo mahina, pero sana makakasurvive. Brackish water po yun, pinag-alagan natin, brackish water. So tabing ilog po tayo at saka tabing highway yung location ng fish pond natin. Pagpasok nyo ng bugay, andoon yun, yun fish pond natin, makikita mo sa along the highway. Tapos sa kabila niya, Bugay Lagoon na po. Ito yung mga crab box na
pag nahuhuli tayong malalaking alimango, let's say mga 3/4, 1 kilos bawat isa, pinapataba muna natin. So crab box, bawat isang crab box, isang alimango. Kailangan po patabain ng at least 3 weeks to 4 weeks. So isang buwan para magkaroon ng aligi. Ito naman yung mga alaga natin na bangos saka tilapia. Naglagay tayo dati ng ng tilapia na galing sa Bipar, pero yung fresh water kaya madaming namatay dahil brackish po itong pinag-alagaan natin. Ito po, mag-enjoy ka magpakain sa mga bangos kapag time ng pakain dahil ang dami, nakaka-relax po. So hindi natin maiwan-iwan ang Bugay Lagon or yung bayan natin kasi nga dyan kami dati lumaki. Nung bata pa kami, nanguhuli ng alimango. Tapos yun yung allowance na namin after 1 week, 2 weeks. So magkakasya na po kasi minsan nakahuli kami dati ng 2 hanggang 3 kilo sa Sabado at sa Linggo. Yun yung pastime namin doon. Noong kabataan pa namin. That was 40 years ago. 40 years ago kasi may edad na tayo. So masayang balikan yung pagpipispan as a hobby na lang kasi hindi pa natin nakukuha yung paano paikutin yung pagnenegosyo ng pispan. Mahirap po. 2 beses, 4 na beses nang sumablay. Dati bumili tayo ng grouper na bangos. Dito na yung mga ay grouper na isda. Semi-pating. 15,000 lahat. My Wala, goodness. nabantay sa lakay na umapaw yung fish pond. Ito yung mga pakain natin. Dito may mga pinapataba tayo na crab. Nasa 300 pieces po yung crab box natin. Nasa halos 400. Bumili tayo dati ng worth 100,000. Pero hindi natin napag-click. So every 2 weeks, every month, umuwi tayo para sa masubaybayan kasi yung katiwala natin, si Kuting. Yun yung kumakain ng buhay na daga. Yung katiwala natin, si Kadong, yun yung pastime niya, mag-stay sa bispan, magbantay. Saka siya na rin yung tagapagpakain. So, eto, medyo malalaki na yung bangus, around 10 weeks na po sila. Hopefully, 5 to 6 months or 4 to 6 months ay makapag-harvest na po tayo. So, i-update po namin kayo every 2 weeks. Kung kumusta na yung palisdaan natin, kumusta na yung mga alaga nating alimango, yung tilapia at saka yung bangus. So konti lang po muna yung negosyo natin. Ito lang yung fish pond namin, hindi katulad ng ibang fish pond dito sa Bugay, malalawak po, may 50 hectares, 200 hectares. Si DDT ang talang develop yung fish pond niya. Banami po yun nila inalagaan. Kung makapasyal kayo dito sa Bugay, yun yung pinaka develop na fish pond po dito sa Bugay Lagon. So, ito yung pinagtiyatyagaan po natin kasi wala pa tayong masyadong budget. Kung mag-click sana. Ito yung karugtong ng mga tinatambakan po nila. Ito yung pinapaluwagan natin na pwedeng magtanim sa gitna ng mga pilapil dahil medyo malapad na yung pinagawa natin pilapil dahil walang panlalagyan po ng lupa na nakukuha sa gitna. Pinalaparan na lang natin yung pilapil saka pinataasan. Ito, babalikan pa po to. Pag medyo natuyo, yan ilalagay yun other na mga lupa na makukuha sa gitna. So, tataasan po to ng may isang tao. Kasi madami pang lupa yan. Tatanggalin po lahat yan, yung lupa, yung mga mananambak para ilagay sa pilapil natin. Dahil hatiin natin yung fish pond, 2.5 po ito. So, magiging tig 1 hektarya. Itong kabila ay hayan lang natin. Total, diyan naman natin nalalagay yung mga alimango. Para dito tayo maglagay ng mga sugpo siguro. Ito yung mga pwede magtanim ko dyan ng mga watermelon, mais,
ang mga native trees natin. Sana papalarin po tayo para madami po tayong tutulungan, katulad ng pagkukuha ng kago or halaan, araw-araw na trabaho po ng mga karamihan sa mga kababaihan dito sa atin. Yun po yun, bibilin natin na pampakain sa mga crab. Nakatulong po tayo. Yung mga asawa naman nila, yung pinagtatambak natin, kumikita sila siguro 700 to 800 per day kasi kontrata po. Mga nasa 10 hanggang 15 po yung nagtatambak dyan. Kaya siguro 6 weeks lang nilang gagawin po ito.